Yan, so isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga ka-farmers. Welcome back to my channel, Searcha the Farmer, ang gurong magsasaka ng Sibungas, Cebu, Philippines. And if you are new to this channel mga ka-farmers, please don't forget to subscribe and click the notification bell in order for you to be notified with my coming videos. Thank you and enjoy this vlog. Okay mga ka-farmers, so for today's vlog mga ka-farmers ay ipapakita ko po sa inyo yung aking second area kung saan magkakaroon po tayo ng another project for ampalaya farming. Okay, so kasi ang area na nandito ngayon mga farmers, ito po yung aking first area ng aking ampalaya garden, and this is also the first time na nag-ampalaya gardening ako dahil po sa mga patnubay at gabay ng ating mga mentors, no. Shout out pala sa aking mentors, Jupil the Farmer, anak ni Matoy, shout out Gaw, and also shout out Agaw Pino yung Green Caminadi, aka Pinos Vlog. So shout out nga Gaw. Okay, so ito ang first area natin mga ka-farmers, and then also my first attempt in ampalaya farming, which is napakaganda kasi yung resulta is very nice and very successful. So yung mga na-learn natin sa kanila ay na-apply natin, at the same time napatunayan ko po mga ka-farmers na yung ampalaya farming is talagang merong dagdag income, extra income para sa atin. Okay, so bago po natin ipagpatuloy mga farmers, shout out muna sa lahat ng ating mga tagapagsubaybay all throughout Luzon, Visayas and Mindanao, most especially po sa ating mga bagong kaibigan. So shout out kay Kuya Ariel dyan sa Imol, nasa 3rd floor. Siya po yung kaibigan natin na napakagaling mag embroidery. So itong ano ko mga farmers, itong aking cup ay siya po ang gumawa. So kung makikita nyo yan, so merong ECDF, so siya po ang nag embroidery nito mga ka-farmers. Kaya shout out kay Kuya Ariel dyan sa Imol, no? Ang Imol ay nasa Cebu City. Ang may-ari ay si Attorney Agustugo. Okay, yung may-ari din ng University of Cebu. At the same time, shout out sa sa mga napakabait na mga employees at may-ari ng, I don't know if may-ari ba yun or manager ng Philan Enterprises dyan sa Plaridel Street, Cebu City. Kasi doon tayo nakabili ng ating pinakaunang investment na ganansya natin dito sa ampalaya farming, which is the 6.5 horsepower na Yamada power spray. At the same time meron tayong Shinmax pressure hose na 50 meters. So, doon natin nabili, and kagandahan mga farmers, napakabait nila, at the same time talagang ang galing nilang mag-treat ng customer. Grabe, napaka ayos. So kay ate na yung nag-ano sa akin, nag-assist, thank you so much ate. At the same time yung dalawang yung dalawang kuya na nag-ano sa akin, nag-assist dyan sa Philan Enterprises, thank you so much. Hinatid nila ako doon sa may kanto, nagsakay ng taxi punta sa South Bus Terminal. So salamat mga tol, ingat kayo lagi at be good in your work. Okay, yan mga farmers, no. May karagdagang shoutout pala ako. Shoutout sa ating mga kaibigan, Jojo the Farmer from Barangay San Antonio, Southern Leyte. At the same time Police Farmer, Bomberong Farmer, Sarge TV, Logalag, Aquarus, Ayan Dibal, Boss Ayan Vlogs, at the same time Boss Wilson TV. At sa lahat ng mga farmers sa buong Pilipinas, shout out sa inyong lahat. Okay, so also shout out sa mga Redondo family dyan sa Duguan, Sibungas, Cebu, most especially kay Lolo Alberto Redondo, kay Lola Joy Redondo, at the same time kay Ate Janice Francisco, Ivy Sibilia, Tessa Sordilia, at the same time kay Pete Andros Villa. Shout out, shout out, shout out. Yun nga mga ka-farmers, papakita ko po sa inyo yung ating second area or project para sa ating ampalaya farming, which is target natin mga farmers is to plant
second week of December. Most especially Christmas break. Yun po ang aking hinihintay na panahon para makapag-focus tayo sa pagtatanim. So, huwag natin patagalin mga farmers. Tara na, tingnan natin. Yan, so welcome back to my channel, Search at the Farmer, ang gurong magsasaka ng Sibungas, Cebu, Philippines. So today mga farmers ay ipapakita ko po sa inyo yung aking second area kung saan pagtatamnan ko ng ampalaya this coming second week of December during Christmas break. So ito po yung area mga farmers. This area mga farmers, ito po yung dati kong garden ng luya. Okay? So mula dito mga farmers sa may saging hanggang doon sa may saging din doon, sa may niyog hanggang doon yung may kahoy doon papunta dito. Yan po ang ating second area na tinatarget natin makapagtanim tayo during Christmas break, kasi ang break namin sa DepEd is December 18. So yun po ang pinaka target na dates natin upang magtanim tayo ng ampalaya. Kaya naman itong area na to mga farmers, more or less no, sa tansya ko aabot ito ng mga 300 na puno. Kaya papalinisan ko to mga farmers. Actually nagsimula na akong maglinis nito mga farmers. May mga baka tinugway dire. So ito malaki ang area mga farmers. Pero alam naman natin sa ampalaya farming talagang parang low density kasi yung tabla natin malalayo. So minimum 5 meters, maximum 8 meters. So ang gagawin ko dito is 5 or 6 meters yung aking tabla para marami-rami yung matanim natin. So dito in this part mga farmers, lilinisan pa to mga farmers. Actually mga farmers, doon nagsimula na akong maglinis mga farmers. Dito yan, so ito masukal pa maraming mga damo. Okay, so dito yan makikita yung mga farmers. Dito po ako nag start na maglinis dito hanggang dyan, hanggang doon pa. So maglilinis pa yan. Kung mga observe yung mga farmers, yung ating area ay may mga plat yan. May mga plat na mga farmers yan. Ito. Tsaka ito. Dito. Hanggang doon na yan mga farmers. Yung may baka. May mga plat yan. Yung mga plat na yan mga farmers is yun ang dati kong tinatamna ng luya. Last year. Last year. So pinatambay ko sa mga farmers para naturally makapag-heal yung lupa. So it will undergo healing, no? Natural healing. So init, ulan, ganyan. So tapos pinaanuhan ko ng mga baka dito para yung mga kaudang ay dito pupunta sa ating lupa para magiging malusog yung lupa. So almost almost 1 year na rin to. Ngayong this month mga farmers, 1 year na bakante ito. Hindi ko to tinatamnan kasi yun ang ko, pinapahinga ko yung lupa bago ko po tatamnan ulit. Okay, so kaya ito yung aking plan. I will convert this one into from luya farming to ampalaya farming. Ang nagustuhan ko sa ampalaya mga farmers is madali. In just yung sa experience ko doon sa kabila, in just 33 days mga farmers nakapag first harvest at naka first selection ako. Yun po ang aking nagustuhan. Madali lang. Tapos afterwards the first selection, so follow na, nagkaroon tayo ng harvest in 1 week. Thrice, no? 3 beses tayo mag-harvest. Yun pang nagustuhan ko talaga sa ampalaya. Tapos yung presyo mga farmers is lubong-lubo. Hindi bumababa. Yung pinakamababa na na-experience ko is 45 pesos per kilo, which is jackpot na jackpot. Tapos ngayon 50, 55, 60, ganyan. Ganyan yung presyo mga farmers. Kaya talagang na ako na mag-expand
That's why dito ang area na to ay ito yung aking ipe-prepare for this coming December. Yan mga ka-farmers. Tapos ang gusto ko sa area na to mga farmers is walang mga niyog. Kasi doon sa kabila mayroong 3 niyog na nasa gitna ng aking ampalaya, which is very risky. Kasi yung niyog ay mayroong mga nahulog na experience ko doon mga farmers, yung mayroong 2 buwig ng niyog ay nahulog. Ang nangyari, nasira yung ating mga trellis, saka yung mga balag natin na apektuhan. Kaya dito transfer ako dito kasi walang sagabal, no, walang mga maaring maging dahilan para ma-failure yung ating ampalaya. Plain yung lugar, at the same time walang mga niyog, yung niyog nasa gilid lang, so walang problema. Okay, yung mga niyog pwedeng yun, talian ng ating mga ng ating mga purplay at saka para sa balag. Okay, kaya ganyan mga ka-farmers. I am always hopeful, no, na sa tinatamasa nating farming, which is ampalaya, talagang napakaganda mga farmers, sobrang ganda talaga. Kasi I am not expecting, no, na hindi ko nag-expect na ganito yung kagandahan ng ampalaya farming. First time ko kasi mga farmers, and try to imagine mga farmers, in just mahigit 3 months na kasi August 16 ko tinanim yung aking ampalaya. So this coming November 16, 3 months na, pero yung ating ampalaya hanggang ngayon grabe ang lusog pa rin. At the same time nakapag na tayo, nakapag 18th harvest na tayo nung Friday. Tapos bukas ng umaga naman is our 19th harvest. Grabe, no? So may kita talaga mga farmers, na amaze ako talaga sa ampalaya farming. Kaya dito ko gagawin yung next project ko na mas malaki. Ganyan, kasi malaki. Kaya ako mga farmers, nag-prepare. Makikita nyo doon, yun, zoom natin, yan po ang mga ipot ng manok na ipinadeliver ko 2 weeks ago as to preparation para sa ating paggawa ng bed, no? Kasi tayo, mag soil conditioning, so we are going to apply chicken manure as basal fertilizer for our beds, no, para mas magiging maganda yung lupa, at the same time napaka-kondisyon para pagtamnan. Tapos na rin mga farmers, nakabili na tayo ng power spray, no, magagamit na natin. So kasi yung claim ko mga farmers is medyo mahirap yung gagamit na tayo ng knapsack sprayer kapag yung ating ampalaya is nasa mahigit 3 months na, kasi mostly ang roofing is talagang napakalawak na, so grabe ang hirap kung mag-spray ng yung knapsack lang pabalik-balik. Mga based on my experience sa area ko mga farmers, makapag-spray ako buong area is mga 8 to 10 times na pabalik-balik. Grabe ang bigat ng knapsack sprayer, masakit sa sa likod. Kaya first investment, yung yung profit ko from na save ko sa aking ampalaya farming, binili ko, ininvest ko ng power spray. At the same time pressure hose, so gumastos tayo ng 10,000 pesos. Yung power spray na Yamada is 8,500 mga ka-farmers. At the same time yung power spray na hose is 1,500, so gumastos tayo ng 10,000 for that. Okay, so yun po mga ka-farmers, at yun po ang vlog ko ngayon mga ka-farmers. I hope meron kayong nakuhang ideya or knowledge, kaalaman patungkol po sa sharing na to about ampalaya farming. So this area, grabe talaga, I am hopeful enough, no, na magiging successful ang area na to, kasi nakapag-rest na ito ng almost 1 year. Kaya very suitable for ampalaya farming. Kaya paararo ko to by this month, at the same time by December, para makapagtanim tayo talaga. Grabe. So yun, once again mga farmers, this is Sir Cha the Farmer, ang gurong magsasaka ng Sibungas, Cebu, Philippines,
Maraming salamat and bye bye. Ingat po kayong lahat.